So yan po mga ka-Dabarkads, mga kabiyaya, mga kakwela, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At ngayon ang pag-uusapan po natin ay si Senator Rapi Tulfo o si Idol Rapi Tulfo, no? Na kung saan ay magsasagawa siya ng batas na para sa mga vlogger, lalong-lalo na sa mga vlogger na puro pa fake news. Yan. Naku po, yari yung mga fake bulaga vlogger dito. Alam niyo kung bakit? Kasi puro pa fake news sila eh. Oo, naku po, matakot na kayo dito kung ano man to, no? Pero syempre may video rin tayo na papanoorin at may isa pang video tayong papanoorin kung ano nga ba talaga o yung pinakamagandang explanation sa mga nasabi ni Senator Rapi Tulfo. So syempre bago natin simulan to, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung ating bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So ito po, simulan na natin. So ito po yung video ni Senator Rapi Tulfo na kung saan ay sinabi niya na kailangan nga daw mabigyan ng mga... Pakinggan na lang natin para mas maganda. Baka magkamali tayo na sabihin eh. Okay? Play na natin. Vloggers na responsible. There are many of them. Now, although they don't report to a certain company and entity, and they're just by themselves, independent, responsible pa rin sila. And that's why, siguro it's about time na, I don't know if this needs legislation na magkaroon po ng kapisanan ng mga vloggers sa Pilipinas or something to that effect, na para magkakaroon ng policing doon to police their ranks, na para maging responsable na sila, that they should be recognized by the government. Hindi yung sa ngayon, may kanya-kanya sila. Marami nga dyan ng mga vloggers na sumusunod sa Code of Ethics, tamang pamamaraan na para ilabas mo yung mga istorya mo sa social media. Pero meron pa rin talaga dyan mga girila na talagang pag umupak-upak lang na Oo, meron talaga. Totoo yan mga ka-Dabarkads, may mga vlogger talaga na alam niyo hindi mo na mag-research, hindi mo naman pag-aralan yung kung ano yung punot dulo. At tulad ng ito, halimbawa na natin sa issue ng TBJ versus Taypay NC or Ngalusos Brothers. Yung mga vlogger nang nasa kabila, no, na minsan nare-reactionan na natin nga dito, ay may, alam niyo yun, yung pumasok sila sa issue na hindi nila alam kung ano nga ba talaga ang totoo. At kung saan nagsimula ang issue. Wala lang, basta lang banat sila sa TBJ. Basta lang pa-fake news sila. Oo, yun kadalasan na nangyari ngayon. Basta lang banat, basta lang pa-fake news. No, ito, panoorin nyo to, yung mga vlogger diyan sa fake bulaga. Oo. Dapat ito pinapanood nyo nang kahit paano matauhan kayo. So, tuloy natin. and that's why siguro it's about time na, I don't know if this needs legislation na magkaroon po ng kapisanan ng mga vloggers sa Pilipinas or something to that effect, na para magkakaroon ng policing doon to police their ranks, na para maging responsable na sila, that they should be recognized by the government. Hindi yung sa ngayon, may kanya-kanya sila. Marami nga dyan ng mga vloggers na sumusunod sa Code of Ethics, tamang pamamaraan na para ilabas mo yung mga istorya mo sa social media. Pero meron pa rin talaga dyan mga girila na talagang pag umupak-upak lang na without thinking of the consequence, because walang nag-regulate sa kanila. And then bahala na kapag dinimanda o hindi. So, yun lang po. Again, ulitin ko, marami pa rin po mga responsible mga vloggers. Kaya lang, meron ilan dyan na yun ang sumisira na talagang wala nang sinusunod na patakaran, basta tira lang ng tira. Ang kakaibahan po kasi sa girila, Hindi lang Senator Rapi Tulfo, hindi lang iilan. Marami sila. At syempre marami din naman yung mga vlogger na talagang hindi lang basta banat, no. May talagang may pinagbabasihan sila, talagang pinag-aralan muna nila yung mga issue bago nila talakayin, no, bago nila ilabas sa kanilang channel. At saka ito kaming mga vlogger dito, may guidelines kami kung tama ba, guidelines. May ESA. Ang dami nun
may ano po kami, may tawag dito, bago namin yan i-upload, may sinusunod kami diyan. So kasi kapakanan din ng channel namin pag hindi namin sinunod yan, pag hindi qualify yung video namin, pwedeng mabura to yung channel namin. No? Para sa kaalaman lang ng lahat. Pero mamaya may papanood ako sa inyong video pagtapos nito para mas maganda yung explanation or yung pag-i-explain kasi pag ako nag-explain, medyo magulo may pagkabulol tayo So tuloy natin to. Na talagang pag umupak-upak lang na without thinking of the consequence because walang nag-regulate sa kanila. And then bahala na kapag dinimanda o hindi. So, yun lang po. Again, ulitin ko, marami pa rin po mga responsible mga vloggers. Kaya lang, meron ilan dyan na yun ang sumisira na talagang wala nang sinusunod na patakaran basta tira lang ng tira. Ang kakaibahan po kasi sa mga TV network sa mga newspaper kumpara doon sa mga independent vlogger, may accountability kasi ang mga reporter, cameraman, anchor pag nasa TV station sa traditional. Unlike sa mga independent vlogger, walang nagpupulis sa kanila Walang accountability. So, pwede silang magbitaw ng salita kahit anong salitang gusto nila because wala nang check and balance. Unlike sa mga TV networks, sa mga newspaper, of course, sa radio station. Yan yung po na-experience ko. Yan napakahalaga po ang papel na ginagampanan ng mga taga-media dahil sila po ang nag-educate sa atin kung ano talagang tunay na nangyari sa ating bansa. Kung ano yung mga kakaroon ng policing. Wait lang guys kasi alam nyo, minsan ang media rin naman naglalabas din ng fake yan Oo, maraming mga media na nakakapaglabas ng fake news, no? Hindi lang YouTuber. Tsaka dito sa amin, halimbawa, yan katulad niyan, may mga pangit kang sinasabi. Talagang minsan hindi mo pwedeng gawin yan kasi nga bawal. No, depende na lang sa ibang vlogger na hindi natatakot. No, yung katulad ng mga mura, kung ano yung mga bad words na sinasabi, bawal din talaga yan, no? So ito, para mas maganda, may papanoorin tayong video. Ito, isa sa mga idol ko to, isa sa mga pinapanood ko talaga at maraming din ako natututunan sa vlogger na to. Si Coach Jared, panoorin natin yung sinabi niya mapatungkol dito sa issue na to para lubos niyong maunawaan. So ito po. So ito po yung video mga kadabarkads. So ito, pakinggan nyo to mabuti para lubos nyo pong maunawaan, no? No, ito po, ito, napakaganda ng explanation dito ni Coach Jared. Ito po, panoorin nyo. Pakinggan nyo. Okay. So, ang premise dito, SG Tulfo, is sa vloggers nag-uumpisa ang fake news. So, para ma-regulate natin ang fake news, dapat i-regulate natin ang mga vloggers. Tama ba? Ganun yung dating Ganun yung dating nung kwento, no? Mga kutsero. Okay. 2 points. 2 things. First is, ang fake news nang gagaling sa mga vloggers. Ako po, mga kutsero, naniniwala ako na merong fake news sa mga vloggers. Meron talaga. Biktima rin ako ng fake news Oh, it's a tie. Ako yan So, but I don't care actually. I don't care kasi I can defend myself. So, naniniwala ako na may mga vloggers na nagpapakala talaga ng fake. Marami yan. Hindi lang isa. Hindi lang dalawa. Maraming. So, that's one thing. So, yun yung unang punto ni SB. Second point is, kailangan i-regulate ang vlogging community. Kasi, wala raw kasing nagre-regulate. Sige. Umpisahan natin doon sa regulation. Alam niyo po mga kutsero, as far as regulation is concerned, meron na hong nagre-regulate sa aming mga vloggers. Meron na po. At yun ay ang mga plataforma kung saan kami nag-a-upload. Yan po ang aming... O yan narinig nyo So yan na yung sinabi ko kanina. Ito, pakinggan nyo to lang mabuti. Kasi baka yung iba dyan hindi alam na basta lang kami upload dito. Hindi ko ganun. So ito, pakinggan nyo mabuti itong sasabihin ni Coach Jared. Regulator. Bakit? Kasi po mga kutsero,
bago po kami makapag-upload ng aming mga videos dito, mga videos na napapanood nyo dito sa YouTube, sa Facebook, sa TikTok, etc. etc. Bago pa kami makapag-upload yan, chine-check muna ng YouTube at Facebook kung ang aming upload ay pasok sa community guidelines. Ibig sabihin, hindi kami nagpapalabas ng kapastusan, hindi kami nagpapalabas ng violence, etc. etc. Pati nga hate speech, monitored sa amin. Hate speech, ha? Ano pong mangyayari sa amin kapag po kami tumuway sa community standards? Ang aming mga pages, aming mga channel ay nadi-demonetize at the very least, yung videos namin or yung specific video ay nadi-demonetize. At worst, yung buong channel, hindi pala worst, pero pa mas worst. One level after that, merong demonetization ng buong channel. Buong channel, ha? Nakakapag-upload ka pero walang monetization. Nangyari na sa akin yan. Ng beses. At worst, ang mangyayari sa iyo ay yung katulad dun sa nangyari sa SMNI na nawawala mismo. Nabubura yung channel o yung page. Yun ang pinakamatindi. Yun ang pinakamalala sa lahat ng penalties na nakukuha na mga vlog. That is on top of the other laws of the Philippines. Kami po, mga kutsero, ay subject din po kami sa batas ng Pilipinas. Ano po yung batas na yan? Cybercrime po. Revised Penal Code. Pasok ko kami dyan, mga kutsero. Dito pa lang sa cybercrime, pasok na agad kami dyan. Bakit? Ang plataforma namin nasa computer. Ang masaklap dyan, mga kutsero, special law yan ang cybercrime. Cybercrime law is a special law. So kapag kami, may ginawang mali dito sa aming mga plataforma, criminal agad yun. Halip na criminal. Offender agad kami. Wala na, hindi na tinitingnan dyan ng motibo-motibo, walang motibo-motibo, walang intent-intent. Wala. Rekta na. Special law yan, may violation agad kami. Offender agad kami. Pwede agad kami kasuhan under the cybercrime. Unlike journalists, which Rafi Tulfo is one. Unlike journalists, kayo, meron kayong privilege. May pribilehyo kayo na magtago sa likuran ng mga channel, mga network, mga dyaryo kung saan kayo natatrabaho. Meron kayong pribilehyong ganyan. Kami wala. Wala kaming protection. We only protect ourselves. Kapag meron kami sinabing mali, or merong naghabla sa amin, we will only protect ourselves. Kami bang asahan? May protection ba na inoffer ang Malacanang sa mga vloggers? Wala. May protection ba na inoffer ang Senado sa mga vloggers? Wala. Ay sino? Wala namang inoffer na protection sa amin Walang ano. Alam nyo, mga kutsero, sa akin, okay lang sana kung bubuuin nyo yung kapisanan ng mga vloggers ng Pilipinas kung if it is really meant to protect. Yung talaga, poprotektahan yung karapatan ng mga vloggers. Alam nyo kasi, mga kutsero, dumadami po ang vloggers sa Pilipinas. Alam nyo ba? Alam nyo ba konti ang vloggers sa Pilipinas? Dumadami po ang vloggers. Daming mga vloggers talaga. Tsaka ito pa, kung 'di ba napapansin nyo katulad nung may mga vlogger na hindi kita yung mukha. Yun medyo safety yun eh. Pero kami, yung katulad na ni Coach Jared, ako, Chris Ulo, Jake Magnus, Attorney Libayan, sino pa yung mga vlogger diyan, 'di ba? Yung mga katulad nito, alam nyo yung identity namin, lahat, yung details namin, lahat ng mga yung pagkatao namin alam nyo, no. So yun,
may mga vlogger na ang tanging maano mo lang ay yung boses. May mga doon mismo nagsisimula yung mga pa-fake news. Oo, doon sa mga vlogger na gano'n. Katulad nung vlogger na sinusuportahan yung Aldab. 'Di ba? Doon lumalabas doon na sinisira daw ng TBJ ang kapakanan ni Alden Richard at Main Mendoza. Oo, so fake news yun kasi hindi naman totoo yun. No, yun dapat ang mga isa sa mga kung na makasuhan yung mga ganyang vlogger. Pero sa totoo may point naman yun din yung sinabi ni dito ni Coach Jared. Wala kami ibang kakampi dito, kundi sarili lang namin. Kung ano yung sarili namin, hindi po protektahan namin. Hindi katulad ng mga journalist, yung mga reporter na may may panangga. Pwede silang magtago na kung saan-saan diyan kasi hindi, 'di ba? Ang maganda sana dito sa na to ni Senator kung talagang dapat may seguridad para sa amin na mga vlogger. Lalo na yung mga vlogger na hindi naglalabas ng mga fake news katulad namin. Pero yung mga vlogger na may mga pa-fake news, dapat yan talaga yung mga kinakasuhan. Dahil biktima din naman ako dyan eh. Paano kaya yung mga vlogger na, alam mo yung mga vlogger na todo mura, no? Todo mura, pati yung mga kapulisan, pinagmumura, bad finger. Yun dapat yung mga kinakasuhan ng mga vlogger. Pero yung mga katulad nito, nila Coach Jared, yan kami mga reactor na alam nyo naman mga matitino, dapat wala nang mangyaring ganyan eh. Pero no choice kami kapag kinasuhan kami, wala na kami magagawa dun. Protektahan namin yung sarili namin. So, hindi napindot ko. So tuloy pa natin. And I'm not just talking about yung vloggers na tungkol sa current events like mine. As in vloggers, content creators. Diba? Mga artista nga, may vlog me. Yung mga dating journalist, ito si SG Tulfo, may vlog to eh. Diba kaya nga siya lumaki dahil sa vlogging niya? Tapos gusto niyo i-regulate. Instead na suportahan, bigyan ng suporta, bigyan ng proteksyon, bigyan ng kung ano-anong benefits. Kung gusto nyo gawin, i-regulate. Oo nga, no. Sa bagay, nga pala, may channel pala si Senator Rapi Tulfo. So, ibig sabihin, kapag ni-regulate ang mga vlogger dito sa Pilipinas, damay din siya. Di ba tama ako? Damay siya dito. Ngayon, ito nga, tama yung sinabi ni Coach Jared dito na sana, ibigyan na lang sana kami ng mga yung kaukulan na protection, no, para sa amin. Kahit yung mga benefits na yan. Sana may bonus din 13 month. may bonus, may 13 month, may service charge. Oo, kada buwan. May SS bili. Tsaka ito pa nire-request ko sana may tawag dito, may cash in, cash out. Ginawang Gcash. Tsaka baka pwede naman, yung may may 5-6. Ay, sige tuloy natin to. Parang bakit ayaw nyong i-professionalize na lang? Yun. Ba't ayaw nyo i-professionalize na lang? Ay na. Bakit hindi kami pwedeng sumali sa mga grupo kung saan merong na magbubukas ng pinto para sa mga katulad natin mga vlog? Oo nga, no? Di kaya, yun na lang kaya sana, Senator Rapi Tulfo. Oo, dapat yun na lang eh. Kasi syempre, malaking bagay din sa amin yung ganun. Yeah, tama nga yung sinabi ni Coach Jared dito. Dapat ganun na lang sana. Kaso kasi, parang ang
Parang hindi kasi namin afford yung sinabi ni Senator Rapi Tulfo na gaganon yung gagawin sa mga vlogger. Buti sana kung mapipili nila talaga yung mga vlogger na gumagawa ng kabulastugan at mga faking balita dito sa social media. Kaso sa palagay ko, may mga vlogger dito na mga madadamay na kahit matino naman. Totoo yan. Tuloy natin. Bakit ayaw? Bakit wala? Instead of regulation, yun yung nakaka-ano dito mga kotsero, yun yung ako personally as a vlogger, I've been doing this for some time. 4 years. I've been doing this for 3 or 4 years. Kaysa tulungan nyo kami, ang gusto nyo, kontrolin yung content namin. Kaysa tulungan nyo. Although sinabi naman dito ni Tulfo na may mga ibang independent, marami naman daw independent vloggers na respetado. Maniniwala naman ako dyan. Pero mga kotsero, ang nakakaano kasi dito is ang dito. Ang medyo hindi ko nagustuhan ang sinabi ni Tulfo, itong papel natin. Kaya ginagampanan ng mga taga-media dahil yun lang, because wala nag-check and balance. Walang nagpupulis kanila sa mga anchor. Pag nasa TV station, sa tradition, unlike sa mga independent vlogger, walang nagpupulis kanila Walang accountability. So, pwede silang magbitaw ng salita kahit anong salitang gusto nila because wala nang check and balance. Dude, there's libel, Unlike sa mga TV Senator. network, sa mga newspaper, of course, sa radio station. Yan yung po na-experience ko. Yan napakahalaga po ang papel na ginagampanan ng mga taga-media dahil sila po ang nag-educate sa atin kung ano talagang tunay na nangyari sa ating bansa. Kung ano yung mga dapat malaman ng taong bayan. Yun yung ano actually, yung part na yan talaga yung hindi ko nagustuhan. Sinabi niyo. Parang parang exclusive lang. Hindi. Yung pag mga vloggers, take news yan. Pero kapag yung mga traditional media, sila lang ang nagsasabi ng totoo. Grabe naman yun. Kapag mga vlogger, fake news na. Kapag mga reporter, hindi fake news. Bakit? Yung ibang mga, katulad dito ni Coach Jared, saan ba ito minsan nagre-reaction? Di ba sa mga news din? Oh. Kung may masasabi man kayo na nagawa naming fake news, saan ba kami buwabase? Minsan buwabase lang naman din kami sa pagre-report. Yung mga report, yung mga news, mga napapanood namin, katulad GMA, TV5, News 5, Frontline, diba? Tsaka, di lang naman mga vlogger ang ang rito, ang may mga fake news. Pati din naman dyan sa mga network na yan, may mga fake news. Oo, hindi lang grabe naman. Totoo nga yung sinabi dito ni Coach Jared. Ganyan Ayan, whether that's primetime news or any time of the day na news na galing po sa ating mga tawagin kong traditional media. Dahil walang fake news na lumalabas sa kanila. Grabe. Talaga, I can say that. Wala. I-comment nyo nga dyan mga kadabarkads, ano yung mga natatandaan nyo na mga nireport ng mga network na nauwi sa fake news or lumabas na fake news. Alam ko meron nakakalimutan ko lang yung mga sa TV Patrol, alam ko meron din. Halos lahat naman meron may mga sila ng mga fake news dyan Hindi lang sa vlogger, grabe naman. Grabe naman po Senator Rapi Tulfo, hindi lang sa mga vlogger. Pero yun nga, tama naman, may sinabi naman si Senator Rapi Tulfo na hindi naman din lahat. May iilan. Talagang may iilan. Marami talaga. Hindi lang iilan, marami. Oo, marami talaga mga vlogger na naglalabas ng mga fake news. Oo, kaya yung may mga vlogger na sandamakmak yung mura kapag nagre-reaction. No, sandamakmak yung... pero yun naman, ito, para sa kaalaman ng lahat, yung mga upload namin dito is dumadaan muna to sa
talagang tinatawag na mabusising tawag dito, paano ko ba i-explain? Kasi kapag mag-upload ako niyan, may lumalabas po diyan. Not for kid. Yes, for a kid. Ano pa ba 'yung nakalimutan ko? Oo. So, katulad nito, mga video namin, hindi talaga pang bata 'to. No, so ino-know namin 'yan, no, not for a kid. I-upload namin 'yan. 'Di ba? At least hindi mapapanood ng mga bata 'yun. 18 pataas ang makakapanood nun. Ngayon, kasalanan na ng mga magulang nila 'yung kung nakasubscribe sila sa amin, tapos hiniram ng mga anak nila 'yung cellphone nila. Kung ano-ano masabi namin dito, tapos ginaya ng mga kabataan, hindi na namin problema 'yun. Problema na nila 'yun. Regardless kung anong TV channel yan, I know that for a fact na pag yung regular, yung mga TV station, hindi nagpapalabas siya ng mga fake news. Yung mga radio stations, TV and radio stations, hindi yan. Maging sa mga newspaper. Maliban na lang siguro dun sa mga vloggers na walang nireport na amo, diba? O kumpanya, independent. Yun yung nakakatakot. Doon nag-umpisa yung fake news. See? Nilabelan pa nakakatakot kasi dito rin nag-uumpisa yung fake. Tapos ang traditional media daw, sila lang daw ang nagsasabi ng totoo. My goodness. Grabe naman 'yun. Grabe naman 'yun. Ang daming mga nababalita noon ng mga network at mga reporter na naglabas ng fake news. Kadalasan daw nagsisimula ang fake news sa mga vlogger. Hindi naman. Una-una, paanong puro sa mga vlogger ang fake news? No? Bakit lang kasi dito parang nilahat eh. No, parang nilahat niya ni Senator Rapi Tulfo. Samantalang vlogger din siya. Naano lang ako kasi sabi ko, bakit hindi na ba vlogger si Senator Rapi Tulfo? Vlogger din naman siya, so kasama siya dito. No, kasama siya dito sa sinasabi. Sana suportahan nyo na lang or bigyan nyo na lang kami ng tulong na or way na mas maging yung mga vlogger. No, hindi na yung parang lumalabas dito kasi puro fake news ang sa mga vlogger, sa mga bagay. Ano naman to, general opinion naman to, parang hindi, pangkalahatan, hindi lang sa mga katulad ko, sa katulad ni Coach Jared, sa katulad ng ibang vlogger, no? So pangkalahatan naman, kaya wag tayong masaktan doon. So tuloy natin. Nasabi mo lang ba yan, SG Tulfo, kasi marami ng vloggers ang bumabati ko sa'yo? Kasi dati naman, keber ka sa amin eh, wala kang pake. Kasi ikaw, vlogger ka rin. Tapos all of a sudden, dahil marami nang pumupuna sa'yo, biglang kailangan i-regulate na natin ang sinasabi na kasi guerrilla, whatever. Guerrilla kung kumatake. Ganun ka kaya sa RTIA. Style mo yun eh. Yun ang style mo, di ba, sa RTIA, SG Tulfo. At saka mga kontero, naalala ko talaga to. Noong nanalo si Presidente Bongbong Marcos, inappoint si Secretary Trixie Cruz Angeles. Isa po sa mga kauna-unahan niyang gustong i-roll out na proyekto ay i-accredit ang mga vloggers. Isa po yan sa mga kauna-unahang naging gusto niyang i-roll out na proyekto. Bakit? Kasi po, mga kotsero, nakita po niya ang kahalagahan ng pag-join ng vlogging community sa pagkakalat ng day-to-day current events. Sa pag-check and balance ng binabalita ng traditional media. Kasi po, maraming mga aspeto ang hindi binabalita ng traditional media. Kasi highly editorialized ang mga. Editorialized yung sabihin, chop. May mga perspective na hindi pinapakita. Kasi gusto nilang i-highlight itong isang tao na to, itong politiko na to. Alam nyo, totoo yun. Totoo yung sinabi ni Coach Jared na yun. May mga balita talaga na chinachap-chap. Ang ini-ere lang yung
alam mo yun, yung kabutihan, yung mga good example. Pero yung mga ikakasira ng iba, itinatago. Hindi katulad namin, sa aming mga vlogger, lahat talaga, ladlad. Talagang ilaladlad. Yun nga, may point din doon si Coach Jared sa sinabi niya na hindi kaya dahil marami nang bumabanat ng mga vlogger mapatungkol kay Senator Rapi Tulfo, kaya kaya niya ginagawa tong mga ganito. So ako, hindi naman din ako totally 100% na against to Senator Rapi Tulfo, no? May mga video lang siya, may mga bagay, may mga nasasabi na ayaw ko din. No? At may mga bagay din na nagugustuhan ko sa kanya na ginagawa niya. Para sa kaalaman lang po ng lahat. Neutral neutral, hindi tayo maging one-sided, no? May mga ginagawa si Senator Rapi Tulfo na goods. May mga sinasabi at ginagawa si Senator Rapi Tulfo na pangit, na hindi talaga pwede or hindi kaaya-aya. No, para sa akin to, sarili kong opinion to. No. Pero ako nga, wala namang perfecto rito, kahit sinong vlogger yan, kahit sinong mga vlogger, kahit yan, si Coach Jared, si Attorney Libayan, no, maraming mga, katulad nila, hindi naman din masasabi na 100% yung kanilang pagbablog or yung mga binibigay nilang opinion. May mga tao din na against din sa mga pinagsasabi nila. Katulad ko, may mga ayaw din sa akin ng mga sinasabi ko dito. May mga gusto rin, may sang-ayon, may hindi. So, hindi talaga nagiging perfecto yan, no? So, yun, kung ganun man, sana, pag-aralan nila ng mabuti ito. Hindi lang basta-bastang, sige, itatag natin tong ganito kasi para matigil na yung mga pa-fake news na yan. Ay alalahanin nyo, hindi baka mamaya, pati yung mga vlogger na gumagawa naman ng totoo or nagre-report ng totoo, sila pa yung maputukan. No, sila pa yung madiin. Tapos yung mga vlogger na yun dapat ang makasuhan, yun dapat ang madiin sa mga nangyayaring mga fake news niyan, sila pa yung absuelto. Yun yung masama dyan. So tuloy natin. O gusto nilang i-highlight nila kung ano yung masama sa isang tao, tulad ng ginagawa nila kay Apo Lakay at saka kay PBBM nung kampanya, lahat ng masama, binring up nila, nilabas. Tapos bidang-bita si Lenny. So, ibig sabihin, lahat ng sinabi ng media, Totoo yun. Totoo yun. Saksi akong buhay doon. Lahat ng kasamaan ni BBM, lahat ng mga palpak or mga kung ano-anong pinagagawa ni BBM na ikakagalit ng sambayan ng Pilipino, inilalabas, inire-report. Pero yung mga magagandang ginagawa ni BBM, mga gandang ginagawa ng ating Pangulo, wala lang, nakatago lang. Tapos highlights lagi, yung kay Lenny Robredo, yung mga ganito yung ginawa. Nakapagbigay ng 100 na kabahayan na gawa sa plywood. Natandaan ko yun Kasi dati ito mga Dabarkads, nung nagcha-charity pa ako, hanggang ngayon nagcha-charity pa rin ako, tumutulong pa rin ako, pero hindi ko na nga lang binibidyo. Nung panahon na kasagsagan na nagcha-charity pa kami, panahon ng pandemic, so nasa Bicol po ako nun. So tiga saan ba si Lenny? Di ba Bicol? Doon ko nakita talaga na harap-harapan yung mga project ng mga pabahay dun. Sabi ko sa inyo isang ganun, parang ako kaya kong, parang sabi ko, pag bumuelo ako sa taas dito, tapos binunggo ko tong bahay na to, wasak to plywood lang, plywood, kahoy. Pero malaking bagay na rin naman din yun. Pero parang nag-iisip ko na, kung kami nga mga vlogger, ang pabahay project namin, bato Tapos si Lenny Robredo, kahoy. Tuloy natin to. Hindi tungkol kay Lenny Robredo, totoo? Kahit nagkakanda palpak-palpak na siya pa rin talaga. Ang pinakamahusay sa lahat ng kumandidatong presidente. Nagkanda palpak-palpak na dun sa The Nerve. Lutang-lutang na ilang beses. Ay.
Sa pa rin? Yan. Yun ang ibig natin sabihin yan. The vlogging community, mga kutsero, has become a check and balance to the fourth estate. Ano po yung fourth estate? Fourth estate po, mga kutsero, yung media. Traditional media. Sila po yun. Kami po, na outside of traditional media, who has who has our own platform. Ito, real talk lang ha. Ito, ngayon na natin si Coach Jared. Coach Jared, dyan ka muna. Hoy, support nyo ha, Coach Jared. Ang galing talaga yung vlogger na yan. Ewan ko saan kinukuha yung utak. Pa-share naman. Hindi. Coach Jared, thank you. So ito, kadalasan kasi dito, kung sino yung mga nagsasabi ng katotohanan, sila yung nagiging mali. Lalo na yung mga vlogger na nagre-real talk. No? Katulad yan, sabihin namin, bakit puro na lang kapalpakan or pangit na imahe ni BBM ang nilalabas nyo? Bakit hindi yung mga goods doon? So, ma'am, bawal yun, masama yun. Diba? Masama yun. Maraming kukontra sa amin. Kukontrahin kami ng mga media. Kasi sila naglabas nung mga pangit na ginawa or pa-fake news nila sa BBM. Tapos kami dito, inilalabas namin yung mga good na or mga gandang ginawa ni BBM. So, mangyayari dyan, kami yung mali. Totoo, kami yung nangyayari may. Katulad niyan, ito, sample sa TBJ. Naglalaban namin ng karapatan ng TBJ para makuha yung titulong Itbulaga. Pero may mga tao at may mga media na against sa amin kasi sabi nila, dapat ang ilabas nyo dyan, hindi sa TBJ ang titulo dahil sa halusos yan. Ganun lang yun eh. No? Sasabihin nila, kaya naman kaya nyo lang naman nilalabas yan kasi bayad kayo. Kaya kadalasan, yan yung nangyayari. Pag kami naglabas, fake. Pero kapag media naglabas, in. Kapag kami ang nag-news, ang nagbalita, fake. Pero kapag ang media, goods. Ang lupit. Okay, lahat ng mga vlogger, mag-delete channel na tayo. Wala na tayong kwenta dito sa mundo. So kayo mga kadabarkads, may bibigyan yung komento sa napag-usapan natin ngayon. So kung gusto nyo po na mapanood yung full video, hanapin nyo lang kay Coach Jared. Napakagaling na reactor niyan. Promise, isa yan sa mga ina-idol ko talaga. Lagi ako nanonood dyan. Hindi lang ako nagko-comment. Isang beses nag-comment ako, shoutout niya rin ako. Tsaka mabait din kasi yan si Coach Jared. Kaya hindi siya suplado. Hindi katulad na ibang vlogger. Pag malaki na community, suplado. Yan hindi. Talagang si shoutout at teacher shoutout kayo. So panoorin nyo na lang po doon. Marami po yung video. Marami kayong matututunan dyan kay Coach Jared. So yun, hanggang dito na lang itong video natin. At syempre, please support my Facebook page. Yan, pakipollow naman po ng aking Facebook page. Tapos please don't forget to like, share, comment, and subscribe sa aking mga upload. Pakikalat po. At maraming salamat sa suporta nyo. At may bibigyan yung komento sa napag-usapan natin ngayon. Agree ba kayo sa gusto na mangyari ni Senator Rapi Tulfo? Or agree ba kayo sa lahat ng mga sinabi ni Coach Jared? Yung sa akin, wag nyo nang pansinin yun. Yan, ingat po kayo palagi at ako ulit nag-iwan ng isang kasabihan na kapag kumain ka, siguradong busog ka. Yun lamang po. Naiilis na ba kayo? Walang kwenta mga kasabihan ko eh. So yan, ingat po kayo palagi and God bless and peace. Bye-bye.